Muntik na akong hindi pumunta. Ang engagement party ng kapatid kong lalaki ay ginanap sa isa sa mga mamahaling lugar na iyon, na sadyang idinisenyo para ipaalala sa iyo kung sino ang mahalaga at kung sino ang hindi. Mga ilaw na kristal, tore ng tsampanya, mga taong nakabihis na parang nag-audition para sa tagumpay. Mas matagal akong tumayo sa harap ng salamin kaysa sa nararapat. Inaayos ang isang simpleng kasuotan na alam kong mag-aanyaya ng mga komento. Ayaw ko ng atensyon. Gusto ko lang dumating, batiin siya. Mula sa sandaling pumasok ako, naramdaman ko na ang mga pasimpleng sulyap, ang mga bulungan, bahagya lang akong tinanguan ng mga magulang ko bago bumalik sa kanilang mga bisitang mayayaman na, sa kanilang paningin, ay mas kahanga-hanga. Halos hindi napansin ng kapatid ko ang aking presensya. Masyadong abala sa pagtanggap ng mga papuri dahil sa kanyang mapapangasawang mula sa buena familia. Pagkatapos ay nagsimula ang mga biro. Kung nag-enjoy ka sa aking content, paki-subscribe at i-hit ang bell. Ang iyong suporta ay napakahalaga at tumutulong sa akin na magpatuloy sa paglikha. Maraming salamat. May nagtanong kung ano na ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Bago pa ako makasagot, tumawa ang nanay ko at sinabing ako raw ay naghahanap pa rin ng landas sa buhay. Sumingit ang isang pinsan, nagbibiro tungkol sa kung paanong may mga taong ipinanganak na ambisyoso at ang iba naman ay kontento na sa pagiging pangkaraniwan. Ang nobya ng kapatid ko ay ngumiti ng pilit. Halatang hindi sigurado kung tatawa ba o iiwas ng tingin. Pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon. Natutunan ko ilang taon na ang nakalipas na ang pag-react ay lalo lang silang binibigyan ng gusto nila. Ngunit hindi tumigil ang kapatid ko. Sa gitna ng isang toast, habang itinaas ang kanyang kopita, nagkomento siya tungkol sa kung gaano siya kaswerte na magtrabaho para sa isang tunay na kumpanya na may tunay na pamunuan, hindi tulad ko na inilarawan niyang palaging palipat-lipat lang ng mga ideya. Tumawa ang mga tao ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay dumating ang linyang nagpatahimik sa mesa sa loob ng kalahating segundo. At least ngayon, sabi niya, habang nakangisi sa aking direksyon. Hindi ko na kailangang mag-alala na matulad sa ilang tao sa pamilyang ito. Noon ko napagtanto ang isang bagay. Hindi lang sila nanunukso, nasisiyahan sila dito. Nasisiyahan silang ibalik ako sa kahon na ginawa nila para sa akin maraming taon na ang nakalipas. Ang kahon na may etiketang kabiguan. Dahan-dahan akong humigop ng inumin. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Hindi bumibilis ang tibok ng puso ko dahil ang hindi nila alam, ang hindi alam ng sino man sa kanila, ay ang bawat taong tumatawa sa mesang iyon ay nagtatrabaho para sa akin. Direkta man o hindi, ang kumpanyang kanilang pinupuri, ang mga karerang kanilang ipinagmamalaki, ang katatagan na kanilang ipinagyayabang, lahat ng iyon ay nag-ugat sa aking pangalan. Wala akong balak na magsalita noong gabing iyon. Totoo. Ngunit habang ibinababa ng kapatid ko ang kanyang baso at ngumiti na parang isang taong akala niya ay nanalo na, may isang bagay akong malinaw na naunawaan. Kung mananahimik ako ngayon, mananahimik ako magpakailanman at sawa na akong hayaan silang magpasya kung sino ako. Nagpatuloy ang tawanan. Ngunit sa loob ko, may isang bagay na namuo. Hindi galit, hindi kaba, kundi kalinawan. Pinanood ko silang magsaya sa sandali. Pinanood ko ang kapatid ko na namnamin ang atensyon na para bang ito ang patunay ng kanyang halaga. Nakita ko ang bersyon na ito niya sa buong buhay ko. May tiwala lang sa sarili kapag may tinatapakan siyang iba. Ang aming mga magulang ay buong pagmamalaking sumandal sa kanya. Tumatango na para bang bawat malupit na biro ay makatwiran. Nanatili akong tahimik dahil sa wakas ay naunawaan ko ang isang bagay na hindi nila kailanman naintindihan. Naniniwala silang ang katahimikan ay nangangahulugang kahinaan. Hinayaan kong huminga ang sandali. Hinayaan ko silang maging komportable. Pagkatapos ay tumayo ako. Ang kaluskos ng aking upuan
ay sapat na para lumingon ang mga ulo. Humina ang mga usapan. Inayos ko ang aking lalamunan, kalmado, hindi nagmamadali. Gusto ko lang magsabi ng isang bagay ng mabilis. Sabi ko, walang dramatiko. Iyon pa lang ay nagdulot na ng kaba sa mga tao. Masayang-masaya ako para sa kapatid ko. Patuloy ko. Ang isang engagement ay isang malaking hakbang. Katatagan, paglago, responsibilidad. Huminto ako, hinayaang lumutang ang mga salitang iyon. Lahat ng mga bagay na pinag-usapan natin ng husto ngayong gabi. Ilang kinakabahang tawa. Ngunit may isang bagay na sa tingin ko ay dapat malaman ng lahat dito. Sabi ko, bahagyang lumingon upang makita ako ng buong mesa, lalo na ang mga taong nagtatrabaho ng husto, araw-araw, upang suportahan ang kumpanyang nagbigay ng napakaraming bagay para sa pamilyang ito. Kumunot ang noo ng tatay ko. Hindi mapakali ang kapatid ko. Ang kumpanyang tinutukoy ninyong lahat. Nagpatuloy ako, matatag ang boses. Ang nagbabayad sa mga mortgage, nagpopondo sa mga bakasyon, at sumusuporta sa pamumuhay na ipinagmamalaki ng lahat, ay pag-aari ko. Ang katahimikan ay biglaan at ganap. Namutla ang mukha ng nanay ko. Tinitigan ako ng tatay ko na para bang nagsalita ako ng ibang wika. Tumawa ang kapatid ko ng isang beses, matinis at pilit. Hindi nakakatuwa yan, sabi niya. Hindi ako nagbibiro, sagot ko. Hindi ako nagmadali. Hindi ko itinaas ang aking boses. Hinayaan kong ang katotohanan ang gumawa ng trabaho. Itinayo ko iyon isang dekada na ang nakalipas. Sabi ko, nanatili ako sa likod ng mga eksena dahil gusto kong tumayo sa sarili nitong paa ang negosyo, dahil ayaw kong lasunin ng dinamika ng pamilya ang isang bagay na maingat kong binuo. May bumulong ng pangalan ko. Tumunog ang baso ng isang pinsan sa mesa. Ikaw. Nagtatrabaho ka doon. Mabagal na sabi ng kapatid ko. Hindi mo iyon pag-aari. Nagtatrabaho ako doon. Tango ko. Dahil dapat maunawaan ng isang may-ari ang bawat antas ng kanyang negosyo. Payroll, mga kontrata, expansion, kasama na ang departamentong pinamamahalaan mo. Bahagyang tumayo ang tatay ko, pagkatapos ay umupo muli. Hinayaan mo kaming isipin simula ng nanay ko. Hinayaan ko kayong isipin kung ano ang kailangan ninyong isipin. Mahinahon kong sabi. Dahil kahit anong gawin ko, hindi ito naging sapat. Kaya tumigil na akong magpaliwanag. Ang mukha ng kapatid ko ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa isang bagay na mas matalim. Kaya sa lahat ng oras na ito, sabi niya, kaya ko sanang itama kayo, sabi ko. Ngunit gusto kong makita kung paano ninyo ako tratuhin. Kapag inaakala ninyong wala akong maiaalok, walang tumawa ngayon. Hindi ako pumarito para ipahiya ang sinuman, patuloy ko. Ngunit ang pangungutya sa isang taong hindi mo naiintindihan ay mapanganib, lalo na kapag ang buong pakiramdam mo ng seguridad ay nakasalalay sa kanila. Kinuha ko ang aking coat, enjoy the party, sabi ko. At congratulations ulit. Habang naglalakad ako palayo, nanatiling tulala ang buong silid. Hindi dahil sumigaw ako, hindi dahil nagbanta ako, kundi dahil sa isang kalmadong sandali gumuho ang mga papel na itinalaga nila sa loob ng maraming taon at sa wakas ay napagtanto nila kung sino ang may kontrol sa lahat ng oras. Naglakad ako patungo sa labasan. Ang takong ng sapatos ko ay tumutunog sa makintab na sahig. Bawat mata ay nakasunod sa akin. Ang aking mga magulang ay hindi makagalaw. Ang kanilang pagmamalaki ay bumangga sa katotohanan sa paraang naging dahilan upang sila'y magmukhang maliit, tahimik at lubos na nakahubad. Ang mukha ng kapatid ko ay namutla. Pagkabigla at hindi paniniwala ang kumikislap sa kanyang mga mata. Sa loob ng maraming taon, siya ay nagmayabang, umangkin ng mga tagumpay at ipinagmalaki ang mga promotion. Ngunit bawat isang hakbang na ginawa niya ay nasa ilalim ng aking gabay. Sa loob ng kumpanyang aking binuo ang imperyong hindi niya kailanman tunay na pag-aari. At ngayong gabi, napagtanto niya ito. Huminto ako sa may pintuan, hinayaang pigilin ng silid ang hininga nito. Sa loob ng maraming taon,
Ako ay binaliwala, minaliit, ikinumpara, sinabihang mas mababa ako sa inyo. Hindi ninyo nakita kung ano ang tahimik kong itinatayo, kung ano ang aking narating habang kayo ay tumatawa, mahinahon kong sabi, ngayong gabi. Nakikita ninyo ang katotohanang hindi ninyo kailanman gustong kilalanin. Sinubukang magsalita ng aking mga magulang, magbigay ng mga dahilan, ngunit umiling ako. Ang inyong mga opinyon ay hindi ako binigyang kahulugan noon at hindi rin ngayon. Ang silid ay tuluyang natahimik. Kumalat ang mga bulungan sa mga bisita. Ang ilan ay sobrang tulala para mag-react. Ang iba ay lihim na hinahangaan ang tahimik na kapangyarihang hawak ko ngayon. Hinayaan ko silang namnamin iyon. Nanigas ang panga ng kapatid ko. Ang kanyang pagmamalaki ay nadurog. Ang mga mukha ng aking mga magulang ay maputla at matigas. Ang kanilang kayabangan ay napalitan ng isang hindi komportable at nakapagpapakumbabang pagkabigla. Ang kabalintunaan ay malinaw. Ang mga nangutya, tumawa, at binalewala ako ay nasa mundo na ngayon na tahimik kong itinayo, nakadepende sa aking pananaw, mga desisyon at pamumuno. Bahagya akong ngumiti, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa kasiyahan. Ang pagmamaliit na nagbigay kahulugan sa aking buhay sa loob ng mahabang panahon ay naging aking pinakamalaking sandata. Hindi ko kailangang sumigaw, magbanta, o manghiya. Ang katotohanan mismo ang gumawa ng lahat ng trabaho. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita o naririnig. Huwag maliitin ang kapwa. Dahil baka ang taong tahimik sa isang tabi, ang siyang tunay na nagpapatakbo ng lahat.